sorry. Makatapang mo naman, sir. Bakit? Kaya ko, braso, tangina mo, bibit-bit ko, bayad ko. Bakit ikaw ngayong inaano kita? Tama na! Sorry ka? Oo, nag-sorry ka kanina. Tangina mo, nagbukas ka ng kita lang, sabi mo gulong lang. Nag-sorry ka pa agad, gulong lang. Nag-sorry ka pa agad. Ma'am! Ma'am, pasis naman! The thing is, nakabangga ka. Ikaw dapat ang nagsusorry. Hindi ikaw Oo nga, dapat di ba? ang mayabang. Yun na nga, Nagsorry na. sinabihan ka muna na mag-sorry ka bago ka nag-sorry. Anong guard? Ano ba itong bobo ka ba talaga? Bakit nga ba mahalaga ang matyaga at pagpapasensya na pakikipag-usap sa ibang driver? Bago natin simulan yan mga kaibigan, gusto ko lang i-share sa inyo ang book na to. Dahil ito ho ay napaka-effective lalong-lalo na sa ating mga sarili. Pag nabasa mo to guys, sigurado, for sure, 100% mayroong magbabago sa sarili mo. Basahin niyo po ito guys to improve yourself, lalong-lalo na the way tayo makipag-usap sa ibang tao. Sa bawat sitwasyon sa kalsada, ay hindi lang galing ang pinagbabasihan bilang isang driver, kundi galing sa pag-unawa at pakipagtungo sa kapwa natin driver. Ang pagiging matyaga at mahinahon na pakipag-usap sa kapwa natin driver ay may mahalagang papel sa kaligtasan at kaayusan sa daan. Kapag mainit ang ulo ng isa at sinabayan pa ng init ng ulo ng kausap, maaaring lumala ang hindi pagkakaunawaan at maaaring humantong sa aggression o sakitan. Ang pasensya ay nagsisilbing preno ng emosyon. Ito ang unang hakbang sa pagresolba ng anumang alitan sa maayos na paraan. Sa halip na pagmumura o sigawan, ang malinaw at kalmadong usapan ay nagdudulot ng mas babisang pag-unawa sa mga sitwasyon. Ang layunin ay solusyon, hindi tensyon. Kapag maayos ang pananalita, mas mabilis maresolba ang problema sa kalsada. Hindi lahat ng driver ay pare-pareho ng karanasan. May mga baguhan, may senior citizen at may mga nagkakamali. Ang pasensya ay anyo ng respeto. Sa halip na insulto, unawa sana ang ibigay. Isang simpleng pag-unawa mo lang ay maaari nang makapagligtas ng buhay ng iba. Ang kaguluhan sa daan, physical man o verbal, ay maaaring mauwi sa reklamo, demanda o sakuna. Ang pasensyosong ugali ay depensa laban sa gulo. Minsan, ang isang malalim na hinga ay mas malakas pa sa isang argumento. Ang kilos mo ay maaaring tularan ng iba kung pinili mong maging kalmado kaysa agresibo. Natututo ang iba sa iyong mga halimbawa. Ang disiplina ay nagsisimula sa sarili at ang pag-uugali mo sa kalsada ay may epekto sa kabuoang kultura ng trapiko. Ang pagiging matyaga at mahinahon na pagkipag-usap sa ibang driver ay hindi kahinaan. Ito ay katalinuhan. Ito ay sinyalis ng maturity, respeto at disiplina na siyang tunay na kailangan upang maging responsable at ligtas sa kalsada.